Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ngayon, alamin na natin kung anong hayop ang pinakadelikado. Ang top 1 killer animal sa countdown ay pwede mo ring tawagin bilang pinaka-nakakainis na hayop. Ito ang lamok. Kung tutusin, marami pang mas nakakatakot at delikadong hayop kesa sa lamok. Gaya ng elepante, kada taon, nasa 500 katao ang nasasawi dahil sa atake ng galit na elepante. Ganon din ang hippopotamus. Umaabot sa bilang na 500 ang napapaslang ng hayop na ito kada taon. Noong nakaraang taon naman, umabot sa 1,000 katao ang namatay dahil sa atake ng buwaya. Sa ibang lugar naman, nasa 3,000 katao ang taon-taong na ibabalitang namamatay dahil sa kamandag ng scorpion. Pero walang tatalo sa lamok sa paramihan ng tao na pinapaslang kada taon. Okay lang sana kung hanggang kagat lang ang kayang gawin ng lamok, ngunit meron pa silang kayang gawin na mas malala pa. Yan ay ang hawaan tayo ng iba't ibang delikadong sakit. Kapag kinagat ka ng lamok, pwede ka netong hawaan ng sakit gaya ng malaria, dengue, Zika virus, West Nile virus, chikungunya, yellow fever, filariasis at encephalitis. Ayon sa tala ng World Health Organization, kada taon may 1,000,000 tao sa buong mundo ang nasasawi dahil sa karamdaman dulot ng naipasang sakit ng lamok. Dito sa graph, makikita kung gaano karami ang tao na namatay dahil sa lamok, kumpara sa taong natuklaw ng ahas at sa taong namatay dahil sa rabies ng aso. O diba, sobrang dami ang taong binabawian ng buhay dahil sa lamok. Sabi pa nga mas marami pa ang taong nasawi dahil sa lamok kaysa sa mga tao na aktwal na namatay sa gera o di kaya ay sa krimen. Dito sa Pilipinas, nasa 500 hanggang 1,000 Pilipino ang binabawian ng buhay dahil sa mga sakit dulot ng kagat ng lamok kada taon. Madalas, dengue ang nagiging sakit ng mga pasyente. Ang dengue ay isang uri ng virus na nagdudulot ng impeksyon sa katawan ng tao. Naipapasa ang sakit na dengue kapag kinagat ka ng lamok na carrier o may daladalang sakit na virus. Kapag tinusok ka ng infected na lamok, pwede nitong maipasa sa iyo ang virus. Papasok ito sa iyong ugat at hahalo sa iyong dugo at doon magsisimulang magparami ang virus sa iyong katawan. Ilan sa simptomas ng dengue ay matinding lagnat na aabot sa 40 degrees Celsius, pananakit ng katawan, ulo at kasukasuan. Pwede ka rin tubuan ng mga pantal o mapupulang rashes. Pagsusuka o di kaya ay para kang palaging naduduwal. Kung minsan, may lumalabas na dugo sa kanilang ilong o di kaya ay nagdudugo ang kanilang gums. Kapag hindi naagapan, pwedeng mamatay ang pasyente. Walang direktang gamot para sa dengue. Ang kailangan ay mabantayan ng pasyente sa pangangalaga ng doktor. Merong 4 na klase ng dengue. Dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3, at dengue virus 4. Kapag nagkasakit ka ng dengue virus 1, pwede ka pa rin magkasakit ng dengue virus 2, 3, at 4. Ibig sabihin, 4 na beses ka pwedeng magkasakit ng dengue dahil 4 ang klase ng dengue. Sabi ng mga doktor, kapag nagkasakit ka ng dengue sa 2nd beses, mas delikado na ito. Kaya dapat, pag nagka-dengue ka ng 1 beses, iwasan mong magkasakit ulit ng dengue sa 2nd beses. Merong bakuna para sa dengue na tinatawag na Dengvaxia, ngunit itinuturok lang ito sa tao na dati nang nagkasakit ng dengue. Kapag nagkasakit ka ng dengue, kailangan mong magpahinga, uminom ng maraming tubig at gamot na paracetamol pangontra sa sakit ng katawan. Madalas, gumagaling ang pasyente ng dengue pagkalipas ng 1 hanggang 2 linggo. Kapag ang tao ay nagkaroon ng dengue, pwede itong makahawa sa iba. Kunyari yung tao na may dengue, ininom ng lamok yung dugo ng taong may sakit. Yung virus ay pwedeng maipasa ng tao sa lamok. Kapag yung lamok na ay carrier ng virus, yung virus ay pwedeng maipasa ng lamok sa taong wala pang dengue. Kaya nga dapat ay nasa loob ng kulambo ang taong may dengue para hindi ito makahawa ng lamok na pwedeng kumalat ng sakit. Kung tutusin, hindi naman lahat ng lamok ay automatic na mayroong dengue.
Siguro, isa lang sa bawat 1,000,000 lamok ang carrier ng sakit na ito. Madalas sa lamok na nagiging carrier ng dengue virus ay ang Aedes aegypti at Aedes albopictus. Madalas tuwing oras ng takip silim at madaling araw nangangagat ang mga lamok na may dengue. Kapag kinagat ka ng lamok na may dengue, madalas ay aabutin ng 4 hanggang 10 araw bago lumabas ang simptomas. Dito sa Pilipinas, buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre ang madalas na pinakamaraming kaso ng dengue. Kada taon, nasa 100,000 hanggang 400,000 ang bilang ng Pilipino na nagkakasakit ng dengue. Sa kasamaang palad, nasa 1,000 sa pasyente ng dengue ang binabawian ng buhay. Ang isa pa sa nakakatakot na sakit na pwedeng ipasa ng lamok sa tao ay ang filariasis. Kapag tinamaan ka ng sakit na filariasis, pwedeng mamaga ang ilang bahagi ng iyong katawan. Gaya ng nasa picture, ang pamamaga ng kanyang binti ay dahil raw sa sakit na filariasis. Filaria ang tawag sa parasitikong bulate na ipinapasa ng lamok, habang filariasis naman ang sakit na dulot ng bulating filaria. Kung ang dengue ay virus, ang filariasis naman ay parasitikong bulate. Kapag ang bulate na filaria ay nakapasok sa iyong katawan, dito ito magpaparami. Lalabas lamang ang sintomas ng filariasis pagkalipas ng 10 taon kapag namatay na ang mga bulate. May ipon at babara kasi ang bulate sa lymph nodes o kulani ng tao. Ito ang magdudulot ng pamamaga at paglaki ng ilang bahagi ng katawan. Merong gamot na libreng ibinibigay ng ospital para tanggalin ang bulateng filaria sa katawan ng tao. Ngunit kapag lumaki na ang bahagi ng iyong katawan na apektado ng bulate, hindi na ito kaya pang gamutin ng mga doktor. Sa madaling salita, permanente na ang paglaki ng bahagi ng iyong katawan. Hindi nakakahawa ang sakit ng filariasis kahit hawakan mo ito. Pero kapag ang lamok ay kinagat ang taong may sakit ng filariasis, yung uod nito ay papasok sa katawan ng lamok at yung lamok na may dalang uod ay ang magpapasa nito sa ibang tao na wala pang sakit ng filariasis. Kumbaga tanging lamok lang ang pwedeng makahawa nito sa iba. Ayon sa tala ng Department of Health, nasa 250,000 Pilipino ang sinususpetsang may sakit na filariasis. Hindi naman nakamamatay ang sakit na filariasis, ngunit malaki itong kalbaryo sa taong daladala ang sakit. Ilan sa mga lugar na may pinakamataas na kaso ng filariasis ay Davao, Zamboanga, Surigao, Bicol, Palawan, Samar at Leyte. Nalalaman ng mga doktor kung sino ang may filariasis sa paraan ng blood smear o pagsuri sa dugo ng tao kung meron ba itong bulate. Mahalaga na magamot at maalis sa katawan ng tao ang filariasis dahil hanggat merong tao na may sakit nito, pwede itong ipakalat ng lamok, kaya mas marami pa ang pwedeng mahawaan nito. Ang uri ng lamok na responsable sa pagkakalat ng filaria ay ang Culex at Anopheles. Ngayong nalaman mo na ang lamok ang pinakadelikadong nilalang sa mundo, ito ang mga pwede mong gawin para makaiwas rito. Para sa akin, ang pinakamabisang teknik upang makaiwas sa lamok ay ang pagpahid ng off lotion. Pwede rin naman na palagi kang magsuot ng long sleeve at mahabang pants para hindi makagat ng lamok yung braso at binti mo. Kaso nga lang, mainit sa Pilipinas lalo pag summer kaya tagiktik ang pawis mo. Magkumot ka pag natutulog kahit na yung lamok ikot ng ikot sa ulo mo tapos hindi ka makatulog kasi ang ingay-ingay ng lamok. Ginawa mo ba to sa kagat ng lamok? Yung lalagyan mo ng X para hindi kumate? Simple lang pero effective. Malaking tulong rin para mahimbing ang tulog mo ay yung paglalagay ng kulambo. Yung lamok kasi, hindi kanya kayang abutin. Kawawa yung lamok, panusok lang niya ang kasya sa butas. Ganon din sa mga bintana at pintuan. Pwede kayo magpa-install ng net sa mga butas ng bahay para hindi makapasok ang lamok. Kung meron kayong budget, bumili ka ng raketa na may kuryente. Maganda yon para tepok agad ang mga lamok. Meron ding bagong imbensyon na laser na babarilin yung lamok.
Sa video, may kita ang device na tila ba ay naglalabas ng asul na laser para tamaan ng lamok. May sensor daw ito na kayang matunton kung may lamok sa paligid. O diba ang astig? Kasi hindi mo na kailangan pang kumilos at yung device na mismo ang mamamaril ng lamok. Pero kung wala kang budget, magtiis na lang muna tayo sa paggamit ng katol o mosquito coil. Ano sa tingin mo? Effective ba ang katol? Kasi parang hindi naman nababawasan ng lamok sa amin kahit may nakasinding katol. Sa ibang lugar, ginagamit ang fogging o yung malakas na usok para matigok ang mga lamok. Madalas ginagawa ito sa isang lugar na may mataas na kaso ng dengue. Ito ang magandang idea. Pag naglagay ka pala ng UV light sa likod ng electric fan, pwede nitong higupin yung lamok papasok sa net. O diba? Napakahusay! Pwede rin naman na ganito ang gawin mong trap. This is my mosquito trap. Mosquitoes think it's blood, but it's actually chili oil. After, they want to drink water, but inside is vodka. They get dizzy and tripped by a stick. They fall right onto a cleaver and get chopped in half. Sa tingin ko, ang pinakamabisang paraan para mabawasan ng tao na nagkakasakit sa lamok ay dapat panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran. Ang mga lamok kasi ay mahilig mangitlog sa mga lugar na may naiipong tubig. Kaya nga madalas maraming lamok sa lugar na malapit sa kanal kasi dun sa kanal nangingitlog ang mga lamok. Para pigilan ang pagdami ng lamok, dapat bawasan din natin ang lugar na pwede nilang pangitlogan. Gaya na lang ng flower vase o anumang paso sa bahay. Dapat palitan nyo yung tubig nun araw-araw para hindi dyan mangitlog ang lamok. Yung mga gulong at tambak ng basura, maraming tubig na naiipon dyan tuwing umuulan. Yung mga timba at container na nakaimbak sa ating bahay, dapat nyong lagyan yan ng takip para hindi dyan mangitlog ang mga lamok. Kung marami kayong natutunan sa ating kwentuhan, please, pakipindot naman ang subscribe button. Kasi kapag nag-subscribe kayo, makakatanggap kayo ng notification pag meron akong in-upload na bagong videos. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Chrysler Clyde de la Cruz. Hello rin kay Jake Stanley Minion. What's up kay Anselmo Bagilango. Shoutout kay Rojan Bagilango. Daddy Michael, Mami Juliet, Vashni, Zia at Brayden Cabrera. At sa pamilya Raub. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!